Paano kung akala mo ay ito na ang mga huling sandali mo? Paano mo pahahalagahan ang bawat sandali? Kayo mga ka-amazing, paano mo susulitin kung sakaling nalaman mong bilang na ang mga araw mo? Ako nga pala si Neri, at ito ang aking kwento. 11 years and 4 months na akong single. Tapos ganito pa ang maririnig ko? Miss Fillmore, I know it took some time before the results came out, kaya labis-labis ang hinihingi kong paumanhin sa'yo. Saad ng doktor habang inaayos ang folders sa desk. Gusto lang namin na siguraduhin na pulido lahat. Ngayon, pinapunta kita rito dahil nga may mga nakita sa results mo. Kaugnay ito sa mga sinasabi mong nararamdaman mo. Look, Doc, wag na natin itong pahabain pa. Mas okay pa nga po kung biglain niyo na lang ako nang matapos na agad. Malamlam at mababa ang boses na putol ni Neri sa doktor. You are badly sick. Mabilis na tugon naman ng doktor. Nice. Mabilis ka usap. Tatango-tango si Neri na wika na di lubos maunawaan ang dapat maramdaman. Makinig kang mabuti kasi ipapaliwanag ko ang sitwasyon mo sa paraang mauunawaan mo ng lubos. Kailangan pa ba, Dok, ng mahabang paliwanagan? Pwede bang diretso na lang tayo sa point kung ilan, linggo, buwan o taon na lang natitira sa akin? Wika nga ni Neri bago sumandal sa upuan at nag-cross legs. If that's what you want, pwede naman. Pero gusto kasi kitang bigyan ng choices. So, can I survive this sickness? Tanong muli ni Neri. Napatango-tango ang doktor. Yes, but the chances are barely amounting to a 20% success rate. Pwede ka makoma, maparalyze, or magkaroon ng Parkinson's disease. Pero kung papala rin, mabubuhay ka ng normal. Parang walang nangyari. Napakunot noo si Neri at parang curious nga ang kanyang muka. What are my choices then? Tumayo ang doktor sa kabinuksan ng monitor sa gilid ng room. Well, based from the results, may blood clot ka sa iyong utak and nerves na severely damaged. Na maaari mong nakuha noong nanganak ka tapos lumala na lang over time with distress. Matiim ngang nakatingin si Neri sa monitor habang nagpapaliwanag ang doktor na tinuturo ang scanned images ng brains ni Neri. The abnormal sensations of too much fatigue and sudden uncontrollable tremors sa muka at mga kamay mo, saka ang paminsan-minsan pagharap sa paggalaw ng mga binti at braso mo. Signs na ang mga yon na may damage o problema sa brains mo. Pagpapaliwanag ni Doc. Tama nga sila. May sira nga ang utak ko. Sarcastic na sabi ni Neri. Neri, this is serious. Saway ng doktor sa kanya. Sorry po, Doc. Natatawa pa ngang sagot ni Neri. Now, there are treatments but it will be costly. Though, napag-alaman rin namin na mahina ang puso mo. So possible na bumigay ang puso mo once nag-undergo ka ng operation. Or in other situation, since mahina rin nga ang right kidney mo, baka mas mauna pang bumigay ito bago ka operahan. Ayos to ah. Napapuntong hininga na lang si Neri saka napangisi. Grabe naman. Alam ko at ramdam ko na may sakit ako all this time, pero never sumagi sa isipan ko na ganito na pala ako kalala. I've been your family's doctor for years, and I know walang magiging problema sa pag-secure ng donors, pero maaari mong pigilan naturally ang pag-deteriorate ng puso at kidney mo. Para ang problema na lang natin ay ang pag-alis ng blood clot sa utak mo. Pero paano? Pagtatanong ni Neri. Naglakad ang doktor papunta sa bintana at dumungaw sa labas. Change your lifestyle. Try to be happy. There are many ways to be happy. I advise, try falling in love again. Falling in love? Again? Napamura na nga lamang ang babae sa isip niya. Seryoso ba siya?
Nagsayang lang ako ng oras dito. Kalokohan? Sa isip nga ni Neri. Now, Doc, I want you to tell my family that I am just showing symptoms of anxiety and depression, okay? Kumunot no ang doktor. But this is serious. Nobody can know, or else malalaman ng pamilya mo na nag-check-in ka sa anxiety and depression. Noted. Sabi nga nito. Keep doing a job, Doc. Matapang na sabi ni Neri. How stupid could someone give such a ridiculous prescription? Sa isip-isip nga ni Neri. Nagpaalam na nga siya kay Doc at nagtungo sa isang restaurant dahil nababanas siya. Sumimangot na agad siya nang matanaw niya ang lawak ng ngiti nitong lalaki na nakasuot ng magarang suit at kumaway-kaway pa sa kanya. Let's end this. Walang kabuhay-buhay na saad niya, pagkaupo niya na kahit konting ekspresyon sa kanyang muka ay walang mababakas. Why? Are your hospital results bad? Are you dying? Gulat at nagugulhang tanong ng lalaki. My doctor said that I need to be happy, so I am doing so. Breaking up with me will make you happy? The elders won't like your decision. The elders like me for you. Wala namang kailangang i-break kung tutuusin, diba? And besides, I don't like you. Pagtatapos ng babae sa usapan nila ng lalaki, saka tumayo at naglakad na nga paalis si Neri. Kung ano ang tono ng boses niya mula nung una, ganun rin lang hanggang sa matapos ang maiksing pag-uusap nila. Neri broke up with someone. Well, pwede bang tawaging break-up yun? Hindi naman kasi talagang naging sila. Kahit label sa kung anong meron sila wala. Kaya nga nasabi niya kanina na she is single for about 11 years already. Basta every night after work, kumakain silang dalawa at lumalabas. Nagkwekwentuhan, kinukumusta ang araw ng isa't isa. 3 months na ganun. Parang routine na nga. No wonder you are single. Pahabol pa nga ng lalaki. Hindi na nga nito nilingon ang lalaki. Bahala siya, as if I care. Sa isip pa nga niya. I chose to be single and that's it. Hindi dahil sobrang nadala ako sa love sa dami ng nanloko sa akin, kundi sa ngayon, hirap na akong paniwalaan ng love at nanditiri ako. Sabi nga sa isip ni Neri. Well, isa lang naman ang rason kung bakit nandidiri siya sa love. At yun, ay dahil ang babaeng tiningala at hinangaan niya. Dahil sa mga paninindigan sa buhay, ay nagbago dahil sa pagmamahal. Suot ang red dress na napakahaba ng slit sa gilid dahilan ng pagluwa ng mga hita ni Neri na kay puputi. Tinawagan nga niya ang driver niya habang naghihintay sa labas. Hindi naman siya madamit ng ganito kaso kailangan. Didiretso na nga siya sa engagement party ng pinsan niya. Finally, sabi nga niya nang dumating ang sasakyan dahil asiwang-asiwa na nga siya sa pagtitinginan ng mga tao. Where to? Tanong ng driver, sosyalin. Dahilan para tumayo ang balahibo niya sa braso niya. Pagharap nitong lalaki sa driver's seat, nanlaki ang mga mata ni Neri. Hoy! Buong lakas nitong duro sa driver. Get out! Gigil na hiyaw nga ni Neri saka itinuro ang pinto. Tugon naman ng lalaki. Really? Is that what you really want? Or we could talk? Kausapin mo mukha mo. Labas! Matapang nga na sabi ni Neri. Tugon naman ng lalaki. You dress differently now, ha? Do you really think you can make someone like you in spite of your flaws? Napangisi si Neri at saka tumitig ng masama sa kanya. I do not have to make someone like me. They will fall for me without me doing anything. So stop kung ano man yung ginagawa mo. People change. I am not that weak person anymore. Malamlam na sagot ni Neri, saka madaling kinuha ang bag niya at ibinato sa lalaking driver bago lumabas ng sasakyan at hinila siya paalis sa kinauupuan. Naiinis siya ng sobra. Sumusobra na talaga sila. You are mine, Neri. You and my daughter. Sabi niya dito.
Natigilan nga si Neri at mas nanindig talaga ang balahibo sa kanyang mga naririnig. Seryoso ka? Walang kabuhay-buhay na sabi ni Neri sa kanya na tila lahat ata ng emosyon ay iniwan niya sa mga oras na yun. Pagkasuklam lang ang natira. Then make me. Make us if you can. Kung talagang sayo kami, or we can just see each other in court, asshole. Mas lumamig pa ang titig ng babae sa kanya at mabilis pa sa segundong sumakay ng sasakyan at pinaharurot ito palayo. Nang liliko na nga sana siya sa intersection, mahitim na kotse ang kita niyang bumubuntot sa kanya. Ngumisi si Neri sa kakinabig ang sasakyan sa kanto na wala masyadong tao. Pagbaba niya, bumaba na rin ang ilang kalalakihan sa kotseng itim. Wala nang sali-salita pa. Nanakit na siya. Mukhang deserve niya namang mapanakit ngayon. Sipa dito, sipa roon, suntok dito, suntok doon. Takte, nasira ang damit ko. Reklamo nga ni Neri sa gigil. Pero sabi nga ng mga humarang sa kanya, sumama ka ng maayos sa amin, miss. Napangisi ang babae. Sa ayaw ko. Sigaw ni Neri ulit pagtapos sipain sa tiyan ng isang lalaki. Palaban talaga. Natigil lang siya nang may pumarada ng kotse sa harapan niya. Sakay! Paglingon niya sa kung sino ang nagsalita, abot tenga ang ngiti niya nang makita niya si Ate GB. Ate GB! Sigaw nito saka ibinato ang heels sa loob ng kotse at sunod na pumasok. Pinaharurot nito ang kotse at nang makalayo, sabay silang nagpakawala ng malakas na tawanan. Dalhin mo ako sa mga lola. Humihingal nga ng utos ni Neri. Sabi naman nang tumulong sa kanya, Aba, alalay mo lang ako? E di sana, hindi na kita sinaklolohan. Pupunta ka rin naman pala rin eh. Hiningi ko ba? Ismid naman ni Neri sa kakinuha ang heels sa ibaba ng upuan ng kotse. Sagot naman ni Ate GB. Nag-alala lang, kasalanan ko pa? Kung hindi ka naman dumating, bubugbugin ko lang sila saka magtataksi papunta kay na lola. Pagod na ako nun para mag-drive eh. Sira ulo, pinugbog mo pa. Wala ka talagang takot eh, no? Tatawa-tawang saad nga nitong si Ate GB habang nagmamaneho. Naglabas lang ng galit. So anong plano mo? Tanong ni Ate GB. Eh di, susunurin ko lang yung reseta ng doktor. Mga ilang minuto pa sa biyahe at tumigil na ang kotse sa harapan ng magarang mansyon. Good luck. See you mamaya sa engagement ko. Sigaw nitong si Ate GB bago pinaharurot palayo ang kotse. Ge, maiksing sagot ni Neri at naglakad na nga papasok sa mansyon. Lola! Malakas na tawag niya. Papalapit sa apat na matatandang babae na nakaupo sa malalaki at magagarang upuan na ginto at may mga intricate na sculptures sa sandalan nito. Neri, dear, salubong ng isang matanda sa dulo ng kanang bahagi. Tama na mga lola, hindi ako magtatagal. Sasabihin ko lang na magre-resign na ako. This time, you are way out of the line. Anong ibig mong sabihin? Nagmamaang-maangan pang tanong nitong matanda naman sa kaliwa. About Cream and that gruesome man. Alam ko po yung intention niyo with Cream pero ang papasukin muli sa buhay ko ang ama ni Fig, that's too much. It's as if gusto niyo akong ma-broken-hearted ulit. Silence, Neri. Namimikit ang mata at tila nagsasalubong ang mga kulubot sa muka na awat ng isang matanda. Pero sabi ni Neri, no, this time hindi na po ako tatahimik. Tiniis ko po ang kalokohan niyo na iset up sa akin ang ama ni Fig. Sa pag-aakala na baka ikamatay niyo pa kung susuway ako, sinunod ko kayo. Pero napag-isip-isip ko na this time, dapat ako na magdesisyon. Sabi nga ni Neri, paano ba naman kasi? Madalas ngang sineset up ng kanyang lola itong si Neri sa totoong ama ni Fig. Naampun nga ni Neri. Oo, pinili nga niyang ampunin ang isang napaka-cute na bata
At si Neri, birhen pa siya. Pagkatapos nga ng pag-uusap na yon, kasama ang kanyang lola, umalis agad si Neri na halo-halo ang nararamdaman. Kumunot ang noo, pero biglang ngingiti-ngiti at mamimikit-mikit pa ang mata sa pagka-proud sa sarili sa ginawa niya, tapos malulungkot din naman. Umuwi nga siya para magpalit pero hindi pa naman siya nakakapasok ng tuluyan sa loob sa bahay nang salubungin nga siya ng kanyang mama na nagpupuyos ng galit. "Ang galing mo talaga!" Sigaw ng kanyang mama saka pinaliparan siya ng malakas na sampal sa muka. "Ouch!" Mahinang bulong ni Neri nang matigilan siya sa pagkasampal ng kanyang mama saka sinapo ang kanyang namumulang pisngi. "Ang lakas ng loob mo para ayawan pa si Cream? Buti nga, pinapakisamahan ka pa ng tao. Sa tingin mo talaga, may magkakagusto pa sa'yo? Mabuti nga't hinahayaan pa nga niya si Fig na manatili sa tabi mo." "Paano kung kunin niya ang ampon mo?" sabi nga ng kanyang ina. "Ma, tumahimik na nga po kayo. Baka marinig kayo ng bata," sabi nga nito. "And watch me. May magkakagusto rin sa akin." Napahinto siya at pilit na pinipigilan ang panginginig ng labi niya at sabi pa nga ni Neri, "Ganun ka ba talaga kaatat na mapaalis ako sa bahay na to? Pwes, hindi ako aalis dito at hayaan sa'yo ang pinaghirapan ni Papa na maipundar. Hintayin niyo lang, Ma. Bibilhin ko sa'yo lahat ng ito nang matapos na lahat ng utang ko sa pagbuhay mo sa akin, sa anak ko, at ang sabi mong utang sa'yo ni Papa." Pumasok nga siya at nagmadaling magbihis ng kung ano na lang na mahigit mula sa closet dahil nanlalabo na ang paningin niya sa mga luha na naipon sa kanyang mga mata. "Tang ng buhay naman to." Humihikbing bulong nito sa sarili habang nagmamadali paalis ng kwarto. Pinuntahan nga niya ang kwarto ng kanyang ampon na si Fig. Nakita nga niyang ang kanyang anghel sa buhay ay tahimik nang ang natutulog. Tinitigan lamang niya ito at sabi nga niya, "Anak, huwag kang mag-alala. Lalaban ang mommy mo." Pagkatapos nga nun ay umalis siya ng bahay. Dahil puno ng sama ng loob, naramdaman na naman niya ang kakaibang pakiramdam na dulot siguro ng barado niyang utak. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin kasabay ng pagmanhid ng kanyang katawan. Napamura siya. Nagpagewang-gewang siya at nagsimula na nga rin manlamig ang mga kamay at talampakan niya. Mamamatay ba ako nang hindi man lang nakatikim ng totoong pagmamahal? Kala naman nila. May nagkagusto kaya sa akin nang dahil sa gusto niya ako? Kahit naman papano, kahit ganito ako. I'm lovable. Naiiyak nga na rant ni Neri. Parehas na mga labi at mga balikat ay bumagsak nang dahil sa pagkabalisa. Kahit malabo na ang paningin, may naaninag siya na salitang klinik at buong lakas na nagtungo roon. "Tulong!" Mahinang wika niya nang makapasok sa maliit na building. "Hindi mo ba nakitang nakalagay? Na-close sa signboard?" Malakas na sigaw ng nag-iisang lalaki sa loob na nagulat sa pagpasok nga nitong si Neri. "Teka, bukas ang pinto oh. Paano naging close? Help me, I'm dying," sabi pa nga ni Neri. "Nakakapagsalita ka pa, you are not dying," pilosopong sagot naman ng hindi kilalang lalaki. Wow! For the very first time, maliban kay Fig, Ate Chibi at Ate Stella niya, may legit na tao siyang nakalala. Ayos. Naglakad nga siya papalapit sa kanya nang umingiti. "Stop! I said stop!" Awat ng lalaki pero huli ng lahat. Nahihilo man at di maunawaan ng paligid, naglakas loob nga si Neri na halikan ang lalaki. "Pakis, bago man lang ako mamatay," sabi nga nito. At di nga niya alam ang nangyari. Ang alam niya lang, nalulunod na nga siya sa magandang panaginip. "Your lips are surprisingly tasty, stupid." Ano? Napabalikwas nga si Neri nang maalimpungatan siya sa kanyang panaginip at gulat na pinagmasdan ng kanyang paligid. Teka, umaga na?
Inilibot nga niya ang kanyang malabong paningin at napagtanto na nasa bahay siya pala ng kanyang ate Chibi. Siguro dito siya nag-pass out. Oh great! Sa wakas gising na ang sleeping. Sleeping lang pala, walang beauty. Nakangisi nga na wika ng kanyang ate Chibi na makailang kurap pa bago tuluyang maaninag kung nasaan siya. Anong nangyari? Mahinang tanong niya dahil sa matinding pagod na nararamdaman niya. Para bang ang sakit-sakit ng katawan niya, daig pang nabugbog. Hindi rin namin alam kung anong nangyari sa'yo. Basta, nakita ka na lang namin na nakahandusay sa labas ng reception hall ng engagement party ko. Nag-cross arms pa ang kanyang ate GB na inirapan siya. Pero hindi na nga niya yun pinansin nang maramdaman na napakainit ng balat niya at ligo na nga siya sa pawis. Grabe ang init. Anong oras na ba? At bakit nakabilot ako sa arawan? Dali-dali ngang tumayo si Neri at tumakbo patungo sa pahingahan. Sumunod nga siya at pabagsak na humiga sa isang jelly bean chair sa harap ng kanyang ate GB. Ang sakit ng katawan ko. Reklamo nga ng babae na inaantok pa rin. Sabi nga ng kanyang ate, chinek namin ang CCTV sa entrance ng venue kung saan ka nakahandusay at nakita namin na bumaba ka sa isang itim na sasakyan. Paliwanag ng kanyang ate, saka binaligtad ang iniihaw na karne. Correction, nahulog mula sa itim na sasakyan. As in, blag, parang basurang itinapon. Tatawa-tawang sabi pa nga ng kanyang ate Stella pagkatapos buksan ang dalawang bote. At eto sa'yo. Pagkaabot sa kanya ng juice, humilata na nga rin ito sa isa pang upuan sa tabi ni Neri. Seryoso? Nagtatakang tanong ni Neri at hinihilot nga ang parte ng katawan niya na masakit. Kala nga namin, dedo ka na eh. Sabi ulit ng kanyang ate GB. O gag, sabi niya at halos pumuslit pa sa bibig ang iniinom na juice. Pero sabi ng kanyang ate Stella, Nako, wait, baka naman may nanlasing sa'yo tapos nag-one night stand kayo. Ani nito, nakala mo ay normal na bagay lang yon. Kung may magtatangka. Nanlolokong wika naman ng kanyang ate GB sa kainabutan sila ng tig-isang barbecue at nag-usap na naman sila na tila ba wala ito sa paligid nila. Paano nga kung tumapang na pala tong pinsan natin? Nagniningning pa ang mga mata na sabi ni ate Stella. Ano yun? Di niya mararamdaman? Ang sarap-sarap nun eh. Saka, 11 years ng tigang yan. Mas masarap pag ganon. Ay, hindi pala. Correction. Hindi lang pala 11 years dahil virgin pa siya. Tunay. Pangaasar pa nga, nasagot ng kanyang ate Stella sa sinabi ni ate Chibi. Mga sira kayo? Magsitigil na nga kayo. Malabo yan. Sabat naman ni Neri sa usapan nila bago pa saan mapunta yon. Kakainis nga yung panaginip ko eh. Na may humahalik daw sa akin tapos, ramdam na ramdam ko parang totoo. Natahimik ang dalawa. Sabay tumitig kay Neri. I've never been so proud of you, dear cousin. Sabi ng kanyang ate GB habang tumatango pa si Stella. Ha? Nagtatakang tanong ng inosenteng si Neri sa kanila. First wet dream mo yun. Excited na tumayo ang kanyang ate Stella at hinigit nga si Neri papunta ng pool. At dahil dyan mag-celebrate tayo. At tumalon na nga sa pool kasama si Neri. Sumunod rin ang kanilang ate GB. Let's get wet! Sigaw pa nga nito. Putik. Makatapos nga nilang punuin ng magagandang aral ang isipan ni Neri, hinatid na nga siya sa bahay at alam na nga niya kung saan na naman sila pupunta. Matik na. Huwag kayong magpapakapagod paalam nga nito sa kanyang mga ate na hindi nga tinangka siyang lingunin. Silang mapapagod. Halakhak pa nga ng dalawa. Sana all na lang talaga. Pagkapasok nga ni Neri sa bahay, wala ang kanyang mama. Kaya naisip nga niya na baka sa lola nga niya iniwan si Fig. Paniguradong andun na naman si mama niya. Di niya talaga masabi, di niya masikmura. Basta, Saturday is her day. Inihanda nga niya ang kanyang mga gamot na pinapainom nga
sa mga lola para sa maintenance ng mga ito. Naligo na nga siya ng mabilis bago nagtungo sa mansyon ng kanyang lola. Fig! Fig! Mahinang tawag nga ng babae sa ampun niyang anak habang nagtatago sa poste sa likuran ng bahay nang makarating siya. Mahirap na. Ang yabang-yabang pa naman niya kagabi. Kagabi? Teka. Tila may nagbabalik na mga alaala sa kanyang isip na nangyari kagabi. Nawaglit nga ang kanyang iniisip ng biglang, Ma, bakit po? Nang makita ang anak, niyakap niya ito ng mahigpit at pinaghahalikan sa pisngi at sabi nga nito bilang pagdadahilan, anak, ano kasi? Galit sila about Tito Cream, remember? So, ikaw na muna ang magpainom ng gamot nila. Ha? Sakto, dito ka na muna, samahan mo sila. Pagpapalusot nga ng babae sa anak niya at madaling tumakbo dahil malamang sa malamang matinding balitaktakan na naman ang magaganap pag nagkaharap nga sila. Papakalma muna siya. Ma, tawag ng anak niya pero kumaway lang ang babae at dire-diretso na nga pa uwi. Bumalik siya sa bahay para ituloy ang pagpapahinga at nang makapag-isip-isip nga siya. Sa totoo lang, hindi pa rin mawala-wala sa isip nitong si Neri yung lalaking pakiramdam niya, nakahalikan niya pero hindi niya alam kung totoo. O kung ano nga ba ang nangyari sa kanilang dalawa. Hindi niya rin alam kung sinunod nga ba niya ang kanyang sinusumpa na makakahanap din siya ng isang lalaking makakatsuktsakan dahil pakiramdam nga niya ay may taning na ang kanyang buhay nang dahil sa kanyang sakit na sinabi ng doktor. Napailing na nga lamang ito. Nang umuwi nga ang kanyang mama, masalimsim na and as expected, wala na namang pansinan. Sanay naman na si Neri. Maaga niya nga ang pinatulog si Fig dahil magsisimba pa nga sila bukas. Pasko kasi. Andito nga ngayon sila sa kwarto ni Fig. Kakauwi nga rin ni Fig kasama ang kanyang ina dahil ito nga ang nagsundo sa bahay ng kanyang lola. So anak, maaga kang matulog, okay? Dahil magsisimba tayo bukas. We need to pray. Lagi mong tatandaan na importante ang pagdarasal sa buhay. So we need to visit the house of the Lord. Pangaral nga nito sa kanyang anak. Tumango-tango naman si Fig at sabi nga nito, Yes po, Mommy. Lagi ko po kayong pinagdarasal kay Lord at lagi ko pong pinagdarasal na sana po mas matagal pa tayong magkasama forever and ever. Tsaka po, pinagdarasal ko din na sana balang araw magkaroon na po tayo ng complete family. Sabi pa nga ng kanyang inosenteng anak. Tila may tumusok naman bigla sa puso ng babae nang marinig ngayon. Kung pwede nga lang sana na forever silang magkasama ng kanyang anak-anakan dahil mahal na mahal nga niya ito na higit pa sa sariling anak. Sa wakas makalipas nga ang 45 minutes, matapos nga ang heart-to-heart talk ng kanyang anak at pagpapatulog dito, nakatulog na nga rin ito. Pero siya, hindi pa rin mawala-wala sa isip niya yung lalaking aksidente nga niyang nakita at hindi na nga mawala-wala sa isipan niya. Kinaumagahan, mabuti na nga lamang maaga pa rin siyang nagising. Tinalian nga niya ang pagluluto at inihanda na nga ito bago nga sila magsimba. Kasama nga rin pala niya ang kanyang pamilya. Her family don't usually celebrate normal occasions maliban kung may achievement sa pamilya o sa business. Doon lang sila sumasama sa pagsisimba. Kung hindi ang opportunity to expand, possible customers ang dahilan. Kaya naman kasama sila ngayon. At dahil hindi nga komportable, itong si Neri ay nagpahuli nga siya. Nauna na nga ang kanyang pamilya sa simbahan at siya naman ay pumuwesto lang sa likuran ng simbahan. Bukod kasi sa hindi siya komportable, pakiramdam niya mas magkakaroon nga siya ng taimtim na heart-to-heart talk with God kapag wala nga ang kanyang pamilya sa kanyang gilid. At sa pagdarasal nga nitong si Neri ay syempre kasama nga niyang pinagdasal ang kanyang operation
Paghahanap ng lalaking maaaring mahalin bago man lamang siya mawala sa mundong ito. Pero may bumubulong din sa kanyang isipan na kapag nagkataon, kawawa naman ang lalaki sa kanya. Kung iiwan lang din naman niya ito someday. Pero sabi nga niya sa sarili, at sa Panginoon, pero bahala na po Lord, basta ang gusto ko lang din naman po ay maranasan ang mahalin ng tunay at saka maranasan na may pagkatiwala ko ang sarili ko. Di ba nga po sabi niyo, go ye and multiply. Sabi pa nga ng pilyang si Neri, pero nagdasal naman ito ng taimtim syempre. After an hour and few minutes, natapos na rin ang misa. Sa dami ng tao, sa sasakyan na nga lang naghintay itong si Neri. Kaso 15 minutes na, wala pa rin ang kanyang mama at ang iba pang kasama nilang family member na nagsimba. As always, bulong nga nito sa sasakyan. Ang sasakyang gamit nga nila ay ang sasakyan ng kanyang papa bilang alaala niya. Kaya nga, kapag nga may sama siya ng loob, iniisip na nga lamang niya na ang sasakyan na yon ay ang kanyang ama. Nakakatulog na nga sana si Neri nang maulinigan nga niya ang boses ng kanyang mama. Nako si Neri, wala na ata akong pag-asa sa anak kong yan. Nakasumpa na ata talaga ang buhay ko na maghirap habang buhay kasama siya. Tignan mo naman ang itsura ko, Mare. Di na ako magkanta o gagas sa pag-intindi sa buhay. May trabaho pa, hindi na nga makatulog. Reklamo nga ng kanyang ina. Talaga ba? Bulong naman ni Neri sa sarili. Oo, sobrang busy siya sa bahay na humiga at mag-cellphone. Hindi naman niya naglilinis occasionally lang. Kapag bumibisita lang ang boyfriend niya. Hulong nga nito. At lumalim nga ang paghinga dahil sa sama ng loob. Luha, mamaya ka na sa bahay, okay? Kailangan kong magtapang-tapangan para walang mang-api sa atin. Self, bulong nga nito. Pero nanginginig nga ang kanyang kamay at sumasakit ang dibdib. Neri, wag dito. May pangarap ka pa. Kailangan ka pa ni Fig at saka magjojowa ka pa. Di ba maghahanap ka pa ng makakatsuktsakan bago ka man lang mategi, yung may abs at maganda ang ngiti? Aray! Biglang ungot nga niya nang mabaling ang pag-iisip niya sa tumamang sapatos sa kanya. Ano to? Sapatos ng batang babae? Lumingon nga siya sa paligid pagkatapos niyang pulutin ang sapatos. Inilibot ni Neri ang tingin niya hanggang sa tumigil nga siya sa isang bata na nakatitig ng masama sa kanya. Isang batang babae. Nagmuestra pa nga siya sa pamamagitan ng pagturo sa sarili niya kung siya ba ang tinitignan ng batang babae ng masama at kita naman niya na tumango ang bata. Napababa tuloy si Neri ng sasakyan at naglakad papalapit sa kanya na nakatayo lang sa concrete bench ng kumbento. Angas itong batang to ah. Kung pagbabasehan ang itsura niya, mga 5 years old siguro to. You, bungad pa niya. You look stupid a while ago habang nasa loob po kayo ng trashy car na yan. So, I decided you help me find my daddy. Sabi nga nito, pagkatapos niyang maiabot ang sapatos niya. What? Teka, Englisher ka pala? Hindi man lang nagpasalamat to. Sa isip nga niya. Okay, kalma, self. Bata lang yan. Sabi nga nito sa kanyang sarili. Pero sagot niya sa batang babae, Me? Stupid? And you are asking me na tulungan ka pagkatapos mo akong i-insult? Buong pagtitimpingang nakatikom ang kamao niya. Yes, my uncle told me that in times of need, ask help from somebody na parang mas stupid. He said that they are most likely to be the good persons. Sabi pa nga nito, aba, sinabi pa na ang mga stupid ay ang mga mababait. Sabi nga ni Neri sa sarili at natawa na lang. Foreigner siguro, napakatatas ng English niya eh. Well, mali ang uncle mo. You happen to ask someone na kumukuha ng mga bata at pinapasok sa trashy car na yan pagkatapos binebenta ang organs. Pananakot ngang sabi ni Neri sa bata
na pinapatulan pa ito. Pwes, siraulo rin ako. Kung meron man akong hilig gawin ay yung magpaiyak ng bata. Nakakatuwa kayang magpaiyak ng bata. Sabay tawa nga ni Neri sa isip-isip niya. Pero syempre, nangasar lang siya, makabawi man lang. Napakunot na ang bata. Really? You don't look like one. Sabi pa nga nito, wow, hindi man lang natinag tong babaeng to ah. Yeah, I am. Mas seryoso pang sabi ni Neri para matakot siya. Whatever. So, will you help me? Tanong nga ng bata. Naku, wala talagang epic yung pananakot ko dito. Matapang na bata. No, I just returned your shoes. Ask your mommy for help. What a shame. She doesn't even know na nawawala ka. Pero parang medyo below the belt na nga ang sinabi nitong si Neri sa bata at nakita nga niyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng batang babae. Sa pagkakataong ito, nakikita nga niya ang girl version ng kanyang anak-anakan na si Fig. Sumama ang mukha ng babae at ayun na nga, nag-iiyak na nga ang bata. Pero iyak na di tulad ng usual na pag-iyak ng mga batang kasing edad niya. Na sobrang eskandalo ang dating. Nakita ni Neri na parang may sakit sa iyak nito. Oh my, sorry, naku sorry. Anong gusto mo? Sorry sa nasabi ko ah. Aligaga nga, nasabi nitong si Neri sa bata nang makita nga niya ito. Just leave. Talagang napakalungkot na sabi ng batang babae. Oh my, hindi ako ready. Sobrang mali ko ron ah. Sabi na nga lang ni Neri. I'll help you. Let me help you. I promise na ibabalik ko sa iyo ang iyong daddy. Sabi nga nito saka unti-unti siyang tumahan. Promise? Just make sure to never break it, okay? At nag-pinky swear pa nga sila. Napaka-cute naman pala ng batang to. Ang bata pa niya pero parang sobrang lalim na ng hugot sa buhay. Stay here saglit lang. Kukunin ko lang ang phone ko. Dali-dali nga siyang bumalik sa sasakyan at kinuha ang kanyang phone, saka dumiretso sa kanyang mama at anak at nagpaalam nga siya saglit. Free kasi siya ngayon. Pwede naman nila i-reheat na lang ang mga pagkain na niluto niya kanina. Panigurado rin naman na sa mga lola sila magtatanghalian. Bumalik na nga si Neri sa bata. Binuhat ito, saka nagsimulang maghanap. Kaso, paunti-unti ang mga tao, maging ang mga sasakyan sa simbahan, di pa rin naman nila nakikita yung daddy niya. Napagdesisyonan nga nitong si Neri na yayain muna itong kumain. Pero dahil nga ibang klase ang utak ng batang to, sa convenience store sila. Ilang metro lang ang layo sa simbahan sila nagpunta. Mas sigurado raw ang foods roon. Pagkatapos silang kumain, nagsubok nga silang maghanap muli sa may park na malapit sa tabing dagat. Katapat ng simbahan, ilang metro na lakaran lang. Wala rin doon, sabi nung bata. At pagod na nga sila. Bumalik na nga sila ng simbahan at nagtanong-tanong sa mga sakristan noon at mga nagsiserve sa simbahan kaso wala rin. Ang bilis ng oras. Hindi nila namalayan na maghahapon na pala. Nagkaroon tuloy ng banding ang dalawa. Hey, promise me, you'll be brave. Hindi kita pababayaan, okay? Sabi nga nito sa bata at tumangulang ito pero kita nga nito ang pagod sa mata. I'm sleepy. Mahinang sagot ng batang babae. Sige, sleep ka na muna. Habang nakaupo, sakto namang nakita niya. Napapalapit ang isang matipuno at napakagwapong lalaki na parang pamilyar sa kanya pero hindi niya maalala kung saan nga niya ito nakita. Napailing na nga lamang siya dahil na nga rin sa pagod ayaw na nga muna niyang mag-isip ng kung ano-ano. Pero sana nga ito na ang tatay ng batang hinahanap nila. Pamilyar talaga ito pero hindi niya maalala. Ewan ba niya? Dala rin siguro ng pagod. Plus may sakit pa siya. Winaglit na nga lamang niya ang kanyang iniisip. Baby, nahanap din kita sa wakas. Nag-aalalang sabi nga ng lalaki. Pagkatapos nun, tinitigan niya itong si Neri na parang makahulugan ang titig nito. Makalipas nga ang ilang segundong pagtitig nila sa isa't isa,
Napaiwas na nga lamang ng tingin si Neri dahil naiilang na siya. At isa pa, kailangan na nga rin niyang magmadali at umuwi dahil malamang hinihintay na nga rin siya ng kanyang anak-anakan na si Fig. Salamat sabi nga ng lalaki habang iniaabot nga nitong si Neri ang bata. Hindi tuloy mapigilan na magdampi nga ang balat nila sa isa't isa. Dahilan kung bakit nakaramdam sila ng bolta-boltahing kuryente sa kanilang katawan na hindi nila maintindihan. May sasabihin pa nga sana ang lalaki kay Neri pero nang maibigay na nga niya ang bata rito na natutulog, nagpaalam na nga siya kaagad at patakbong umalis. Ewan ba niya? Parang kinakabahan si Neri sa hindi malamang kadahilanan. Alam niyang may sasabihin pa sana ang lalaki pero inisip na nga lamang niya na baka magte-thank you lang ito. At umuwi na nga si Neri. Nakahinga na nga lamang siya ng maluwag dahil sa wakas, nahanap na nga rin ang daddy ng batang makulit na yon na paniguradong mamimiss din niya kahit papaano. Ilang araw nga ang lumipas, natapos na nga ang Pasko at bagong taon, tapos na ang kasiyahan. Magi-start na nga rin itong si Neri sa pagtuturo online sa mga bata. Nirecommend kasi siya ng kanyang kaibigan para eto na nga muna ang magiging kabuhayan niya. Since nasa pagpasok nga ang kanyang anak-anakan na si Fig at ang kanyang mama din ay magtuturo, siya na nga lang ang maiiwan sa bahay. Mabuti na nga lamang at online yon. At kailangan nga niyang mag-prepare para sa mga ituturo niya. Nag-set up na nga siya sa study room niya para naman presentable ang background niya sa mga bata. Nang makatapos, naramdaman nga niyang nag-vibrate ang kanyang phone. Nag-group call ang kanyang mga ate. Miss agad ako? Bungad nga nito sa dalawa. Pero hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang kanyang mga ate. At sabi nga ng kanyang pinsan na si Stella, "Well, a-attend tayo ng college reunion ngayon, whether you like it or not." Habang umayos ng upo sa hood ng sasakyan niya. "No way, ayokong pumunta dyan," sabi nga ni Neri na talaga namang KJ. "Yes way," sagot naman ng dalawa, saka pinutol na nga ang tawag. Nang biglang, "Delivery po, Ma'am Neri Fillmore." Putik, napasabi na nga lamang si Neri. Dali-dali nga niyang pinick up ang parcel. Tapos nag-message na naman ang mga ate na pag hindi raw siya pumunta, malalaman ng lahat ang sakit nitong tinatago. Ano ba yan? Handa talaga sila sa pang-blackmail sa akin. Plinano nila ng maayos. At dahil no choice, binuksan na nga ni Neri ang box at maganda naman ang damit in fairness. Ilang minuto lang ang biyahe at hindi nagtagal, nasa harapan na nga siya ng kilalang hotel sa probinsya nila na may napakalaking signage sa labas. Pumasok nga doon si Neri, nakaibibigat ng hakbang niya. At as expected, napakaingay nga sa loob. Nakita niya ang table ng batch nila at naupo na. Tapos di pa man nagtatagal, sa pagkakaupo ay may lalaking lumapit sa kanya at gets na nga niya agad kung ano ang sorpresa na tinutungkoy ng mga ate niya. Kaya for the sake of her plans, kailangan niyang i-endure yun. Nag-fake smile na lang siya. Muntik na nga niyang makalimutan ang kanyang misyon na makahanap nga ng boylet bago man lang siya lagutan ng hininga. Nalungkot nga siya sa pag-iisip nun pero kung may taning man talaga ang buhay niya, hindi ba dapat mag-enjoy siya at maging masaya? Ang kaso, hindi nga bihasa itong si Neri sa pagngiti ng peke. Minsan, nakakasuko lang talaga. "Hey, enjoying the night?" Biglang tanong ng lalaki na katabi niya. Nalimutan niya. Nakatabi na nga pala niya yung lalaki kanina na lumapit sa kanya. Oo. Naiilang na sagot ni Neri habang marahang itinutulak siya papalayo kasi kanina pa siya bulong ng bulong sa may leeg niya. Hindi niya alam kung inaamoy ba siya ng lalaking to o ano. Daig pang bilot eh. Hahalik-halik tapos aamoy-amoy. Diyos ko, laway niya na lang ang naaamoy niya sa leeg nito. "Sorry, you just smell so good and you're addicting." Bulong pa nga ng lalaki. You know what? We could do it later. Sabi naman niya medyo napapalakas na ang paghawi niya.
Natapos ang mahigit isa pang oras at nag-announce na nga na magsesettle na sa mga rooms para sa mga activities bukas. Hanggang bukas ang reunion na to. Isang backpack lang ang baon nito kasi aalis naman siya basta matripan niya. Wala naman silang magagawa. Bayad naman eh. See you bukas sa Teneri. Isang-isang paalam ng batchmates niya na ang weird ng mga tingin na iniwan sa kanya bago pumasok sa kani-kanilang kwarto na mga gumigewang dahil sa kalasingan. Maya-maya pa nga ay hindi na nga niya napigil ang lalaki sa kahahalik sa kanya. Ito na nga ba to? Sa isip nga nitong si Neri. Pero bakit parang hindi niya feel? Pulong pa nga nito. Narinig nga niya ang ungol ng lalaking sinet up sa kanya na di na tumigil sa kahahalik sa kanya pagpasok sa kwarto. Ngayon na nga lang ako lumabas. Kailangan ko pang i-comply kung ano man tong mission na to. To make them satisfied? To make me what? Mas magkakaroon pa ata ako ng sakit pretending that I am into these things. Kissing a stranger. Okay naman si kuya eh. Guwapo. Pero bakit hindi ko feel? Muntik na nga siyang masuka. Bukod kasi sa lasa ng alak sa bibig ng lalaki, halos umabot na sa lalamunan nito ang tila niya. Ano pa to? May lahi pa tong tiktik? Sa isip-isip nga ni Neri. Teka, wait. Bumababa na siya? Oh my gosh, di pa ako nagsashave. Hindi pa naman ako maalam sa ganito. Wait. No, look, just relax. Awat naman ng lalaki sa kanya nang magprotesta siya. Kasi natigil nga siya nang mag-ring ang phone niya. Di mo ba sasagutin? No need. Let's just finish this. It could just be my fiancé. Abay sabi ng lalaking nasa harapan niya. What? Gulat nga na tanong nitong si Neri. May fiancé? Sagot naman ni Neri, you mean you have a fiancé at ginagawa mo to? Pero sagot nga ng manyak na lalaki, look, this is not serious hindi ba? Just for a night. Besides, I could decline but you look the easiest there. So yeah, why not? Nang galaiti naman itong si Neri. Just go. Tapos na rin naman ang palabas. And please be faithful to your soon-to-be wife. All women deserve to be taken seriously and try to be honest kahit sa kanya lang. Wow, kanina sa party you are different. Now you are playing hard to get? Sabi pa ng lalaki. Gago, umalis ka na nga. Sabi nga nito, saka pinagtututulak nga ito. Naisipan na nga lang niyang umalis doon. Dahil na bad trip na nga siya. Naka-video call nga ulit niya ang mga ate niya na nag-set up sa kanya sa lalaking yun. At bakit daw ito umalis? Pero sabi naman niya na napakabastos ng lalaking yun at cheater pa. Pagkatapos nga ng usapan, pinutol na nga nila ang tawag. Napababa na nga lamang ng tingin itong si Neri nang may rain droplets nga na nasa screen ng cellphone niya. Maybe I am the one not working anymore. Malungkot na bulong nito habang nakatitig sa malabong refleksyon niya sa screen ng phone. Pero tumigil ito at marahan ngang ibinaling ang tingin sa kaniyang katabi. Nagulat nga siya nang biglang may nagsalita na isang lalaki. Sa'yo na lang to. Nakikita ko kasi na kinailangan ng matandang babae ang payong mo. At binigay mo. Mabait ka rin pala, no? Nakangiti na alok ng lalaki sa kanya na nakaupo. Sa tabi niya ngayon, wala siyang pakialam kahit nababasa na siya ng ulan. Di nga niya ito maaninag dahil malabo na ang salamin niya sa patak ng ulan at marami nang moist. Natahimik sila parehas pero nagtawanan rin. Ganun nga lang sila, medyo awkward pero parang may kakaibang pakiramdam habang magkatabi nga sila habang umuulan. Samantala umuwi nga si Neri na basang-basa. Hindi niya tinanggap ang payong kanina pero parang ang romantic ng setting kanina. Napailing na nga lamang siya dahil hindi naman niya kilala yung lalaki. Nagtataka nga siya dahil lately may mga nakikilala siyang estrangherong lalaki na parang iba para sa pakiramdam niya
pero pare-parehas ang nararamdaman niya para sa estrangherong lalaking to. Nababaliw na ata siya dahil sa sakit niya. Napailing na nga lamang siya. Nang makauwi, nagdiretso na nga siya para maligo. Kailangan niyang huminga. Masyadong maraming nangyayari. Pero nagulat na nga lamang siya nang mag-vibrate ang phone niya. May nag-text. "How are you today?" From unknown number. What? Sino to? Well, dahil wala naman akong ginagawa. Pabalik nga na text niya dito. Well, today I am lost. Ang hirap palang i-reset ang priorities mo kapag hindi nag-workout. Hindi ko na alam kung saan magsisimula ulit. Paano na ba sisimulan ulit? Reply nga niya. Napangisipan nga si Neri kasi hindi naman niya talagang ugali mag-reply sa di niya kilala pero napakalaking bagay ang may nangumusta sa kanya randomly. Nang matapos nga siyang maligo, nagtahan muna siya sa teres ng kwarto niya at nagpahangin habang hinihintay umuwi sina Fig. Pero makabuluhang text nga sa kanya ng lalaki. Then, revise your priorities while getting lost. Sometimes, you will find something new while looking for your way back. Then you don't have to worry or to start again. Good night. Sabi nga, nang hindi niya kilala. Wow, ayos to akala ko scam. Inubas nga niya ang oras niya sa pagsaset ng schedule sa mga sumunod na araw para sa pagtuturo, pag-aasikaso ng bahay at pagsusulat niya. And by the way, ito nga ang gusto niyang gawin sa buhay. Ito ang pangarap niya, ang maging writer. "Mommy, gising na po, pasukan na!" Sigaw ni Fig at inaantok nga siyang bumangon. Dali-daling ang nagluto, itong si Neri at inihanda ang babaunin nila at kakain na para sa umagahan. Pagkatapos nga silang ihatid, ay dumiretso na nga siya pauwi. "Okay, let's do a good job." Bulong nga nito sa sarili habang inihahanda ang laptop at mic na gagamitin niya. Tumutulo pa ang basa niyang buhok habang nagsusuklay at nag-aayos ng table. All set. Buntong hininga niya habang tensyonadong nakaupo at naghihintay sa kanyang estudyante. At nang magkulay green na ang unang estudyanteng tuturuan niya, ngumiti siya. Pero nang makita niya ang batang babae na naglalakad papalapit sa camera na naka-cross arms pa, may kutob na agad siya na may pagkamaldita ang batang to. Wow, mapapasabak agad ako sa pagturo dito ah. Bulong nga ni Neri. Dahil tila masama pakiramdam niya rito. Pagkaupo ng bata ay agad nga niyang binati ito kaso natigil siya nang ma-realize kung sino ang bata. "Ikaw?" Sabi bigla ni Neri kaso bigla na lang pinutol ng babae ang communication nila. Ibang klase talaga yung batang yun. Maya-maya ay bumukas ulit at halatang napipilitan lang ang bata at yung lalaki na katabi niya ay gulo-gulo na ang buhok at damit. Ito nga yung lalaking sumundo sa kanya noon at yung daddy niya. Pero napansin niya na parang kakaiba ang tingin sa kanya ng lalaki. Para bang may gustong ipahiwatig ang titig nito sa kanya pero hindi na lang niya pinansin dahil kailangan pa niyang magturo. "Paano ka naging tutor?" Sabi nga ng bata. "Wow, stop me." Naisip na nga lamang ni Neri. Huminga siya ng sobrang lalim bago nagsalita. "Hi, I will be your tutor today. May I know your name?" Sabi nga niya dito na nagpipigil. "Why would I even waste my time introducing myself? You could just look at my info on the site, right? So, let's get straight to teaching. Whatever you're supposed to teach me, I am not the one wasting money anyway." Sabi pa nga ng matalinong batang babae. Oh my gosh, kaanong sama ng loob ipinaglihang babaeng to. "Okay, I am Teacher Neri and I just want to say that right now, I am not here because of money. You are here because I am wasting my time for you. Look, I do not know how much you already know but I know I could still teach you something that books or anything in interest cannot give you." "Whatever," sabi ng cute pero malditang batang babae. At halos naubos lang ang maghapon nila na nagtatalo. Oo, nagtalo lang sila ng nagtalo kasi nga ayaw naman ng bata makipag-cooperate.
Pinipilit niyang alam na nga niyang mga tinuturo nito, kaya walang talagang maayos na pag-uusap sa kanila. Grabe, never pang napagod si Neri ng ganito. Pagkatapos nga nun, napagpasya na nga lamang niyang maglinis ulit ng bahay. Sumapit ang gabi at talagang bagsak siya, pero mas ikinagulat niya nang muling mag-text ang unknown number. "How are you today?" Sagot naman niya, "Today, I'm challenged." "Great, challenge is a new reason." Reply ulit ng unknown number. Napangiti lang ang babae at iniisip na mas dapat pagbutihin pa niya para magustuhan nga siya ng batang masungit. Pero siguro nga, dahil kakaiba talaga ang pagkakalikha ng batang yun, inasahan na nga lamang niya na matatapos ang buong linggo na puro diskusyon nga lang sila. "Hi, good morning. I am Teacher Neri. How are you today?" Malambing na bati na naman niya. Kasi ganoon siya kay Fig tuwing uuwi galing school at kita nga niya na napalaki ng slight ang mata niya tapos balik na ulit sa walang buhay na ekspresyon. Our lesson for today is pluralization of nouns. Pilit na bati niya sa bata. Pilit na iniiba ang composure nito para mas lalo nga siyang ganahan sa pag-aaral. Pero nag-make face lang ang bata. Nagsisimula na naman siya sa isip-isip ni Neri. "Hi baby, now I want you to tell me what is a noun. Just refreshing your memory. Based on our past lessons." Mahinahon niyang pakiusap. Ayaw niyang nasasayang ang oras. Sayang naman yung binabayad sa kanya. "I won't cooperate." Pagmamatigas ng batang babae. Here we go again. "Okay, let me rephrase that. Will you give me some examples of noun?" "Of course not." Grabe talaga siya. Sa isip-isip nga nitong si Neri. Grabe ang batang to. Baka matanda naman na talaga to. Naawa nga siya ng sobra. Ang lalim-lalim na ng kaisipan niya. Dapat mga simple at magagandang bagay lang muna ang laman ng isang isipan ng bata. Pero naisip niya na baka may pinaguhugutan nga ito. Mabuti na nga lamang at naging maayos din naman ang kanilang pag-uusap eventually. At naging okay naman ang maghapon. Ginawa nga ni Neri ang usual routine niya, nagtambay lang sa sala nila while writing an update sa kwento niya. Nang biglang mag-vibrate na naman ang kanyang phone. Si unknown. "How are you today?" "Ayos, walang sablay sa pag-text to ah." At nang hindi nga siya mag-reply, muling nag-vibrate ang phone niya at ang message naman sa kanya, "Hi, today, I am hoping that everyone who is in search of something or someone somehow they find it." Nakakatuwa lang talaga na totoo pa lang hindi mo kailangang magbabad sa phone at makipag-text maghapon para lang makonsider mong worthy ang kausap. Minsan isa o dalawang palitan ng text sapat na para makumpleto ang araw at hintayin ang sunod na araw para makausap ulit siya. Napatingala ang babae at napangiti nang muling ang mag-text ang hindi kilala. Sometimes, nahanap na talaga natin yung hinahanap natin. Pero hindi lang natin napapansin. Good night. Sabi nga nito. Nakakaintriga ha? Kung iisipin, unti-unti na namang lumalawak ang mundo ni Neri. May nahanap na nga ba siya na isang lalaking kukumpleto sa kanya na hindi lang niya napapansin? Kinabukasan, umiindak-indak pa nga itong si Neri habang nagluluto at sumasabay sa kantang pinapatugtok ng kapitbahay. Hindi rin kasi lubos mawari nitong si Neri kung paano niyang napaamo ang batang babae na ang palaya ata ang ipinadede noong baby pa. "Mommy, you are happy," sabi ni Fig sa kaniyakap siya mula sa likuran. "Konti lang mahal ko, ready na mga gamit mo." Tanong nga nito, saka kinis siya sa pisngi. Ang bango. Big boy na talaga ang baby ko at naglambingan pa nga ang mag-ina. Makalipas nga ang ilang oras,
Oras nga na naman para sa online tutor nitong si Neri. Kaya lang, parang may kakaibang email sa kanya. Binuksan nga niya yun at nakita nga niya ang letter of complaint ng batang babaeng tinuturuan niya. Hinanap nga nito ang address ng babae. Kailangan niya itong puntahan. Dahil halos mangiyak-ngiyak nga ito kanina sa video call nila, nagpasama nga itong si Neri sa kanyang anak na si Fig. Nakarating nga siya sa address na nakalagay doon. Namangha si Neri sa ganda ng lugar nila. Nakailang katok pa nga siya bago niya ito pinagbuksan na halos humandusay na nga sa putla. Kinalog nga niya ito kaagad at tumakbo sa kotse. Di nga niya alam kung naisara niya ng maayos ang bahay nila. Bahala na, mas mahalaga yung bata. Na-admit nga siya at sa awa ng Diyos ay stable naman na ang babaeng bata after an hour. Hindi niya naman natanong pa yung doktor kung ano ang sanhi kasi nakatulog na pala siya sa room sa paghihintay ng results niya. Lagi kasi siyang nahihilo pagka bumabiyaya ng sasakyan. Itinutulog na nga lamang niya kaysa mawalan pa siya ng malay. Naalimpungatan nga siya dahil may mainit na hininga na tumama sa mukha ni Neri. Sa mukha ko ba talaga humihinga? Kaalam mo naman mabango. Sabi nga nito, saka tumagilid ng pwesto. Sa kinaihigaan niya, tapos may narinig nga siyang mahinang Napatayo tawa. Nga siya at bumungad sa kanyang galit na mukha ng bata. Si Fig ang tumatawa. Yung parang namumukhaan niya ito. Hi mommy! Usal ni Fig. Napamura na nga lamang siya sa kanyang isip nang ma-realize niya na sa hospital bed pala siya nakatulog, kaya siguro nakatamuso na naman yung bata. Finally, we meet again. Nakangit yung babaeng naka-uniforme. Tumitig lang ito sa kamay niya. Bumulong pa nga ang batang babae. Hoy, Hawa, hindi ka man lang magpasalamat muna, bata ka? Sagot nga ni Neri pabalik, pagkababa nga niya ng kama sa kalumakad papalapit sa bata. Whatever. Yamot nga na sabi nito. Sige, welcome. Una na kami. Mukhang magaling ka naman na. Kinuha na nga nito ang kamay ni Fig at lumabas ng kwarto. Nakababa na nga sila ng first floor ng ospital nang habulin nga siya ng isang lalaki sa kinuha bigla ang kamay ni Neri. Nakaramdam tuloy siya ng kuryente. Kinuha pala niya yon para makipag-shake hands sa kanya. You forgot. Sabi ng lalaki sa kalumapit at bumulong kay Neri. But I can forget your lips. Bigla tuloy nagsitayuan ang balahibo ni Neri. Tumawa ang lalaki at tumakbo na nga. Pabalik sa room ng supladitang batang babae. Nagtaka siya. Bakit siya andoon? At yung sinabi niya? Nakakapagtaka. Samantalang si Neri hayon, daig pang binuhusan ng yelo. What? Lips? Bakit? Paano? Bakit? Datapwat ngunit sapagkat? Anong nangyari? Ano bang sinasabi nun? Paano niya natikman yung labi ko? Nakauwi na nga sila ni Fig at magulo pa rin ang isip niya. Hindi niya maintindihan. Hanggang sa mag-text nga na naman ang unknown number. How are you today? Tanong nito. Today I'm confused and I don't know why. Sabi nga ng babae. Ha? Pag to may nai-reply pa, ewan ko na talaga. At may reply nga. You know, sometimes, takot ka lang siguro na harapin yung mga bagay-bagay. And maybe, you keep giving yourself reasons to get confused. And then you'll realize na hindi naman talaga dapat problemahin yun. Angkan ba to o reincarnation ni Rizal kapag kausap? Napailing na nga lamang siya, pero hindi niya alam kung bakit. Parang nakakaramdam siya ng gaan ng loob kapag nakakausap nga niyang lalaki. Kinabukasan, maaga nga siyang nagising sa ingay ng kanyang ina. Sabado aalis raw siya, bibisitahin ng mga kapatid niya. Kaya naman sila lang ni Fig ang maiiwan. Lumabas na nga siya para lumanghap ng hangin at kita nga niyang makulimlim ang panahon. Gumaan kahit papaano ang pakiramdam niya. Mula sa puyat niya kagabi, di kasi tumitigil ang utak niya sa kaiisip ng mga salitang sinabi ng lalaki.
Nalilito rin siya dahil parang pamilyar talaga ang mukha nun. Hindi nga lang niya maalala. At ang pag-aakala nga niyang makakapagpahinga nga siya sa mga isipin, doon siya nagkakamali. Di ba man niya tuluyang na isasara ang pintuan ng bahay nila, may pumigil na nga rito. Paglingon niya, napatanga nga siya sa gwapong lalaki na basang-basa ng ulan at hinihingal nga habang nakangiti sa harapan nito. "Hi, remember me?" Bungad niya. Ang lalaking ito ang paulit-ulit nga niyang namimit sa kung saan-saan. Ito yung lalaking nasa panaginip niya na nakahalikan niya. Ito rin yung lalaking ama ng malditang batang babae. At ito yung lalaking nagpahiram sa kanya ng payong. Naalala nga niya lahat yon nang matitigan niya ng matagal ang muka ng lalaki. Nakakaloka. Ang galing. Paano nangyaring iisang lalaki lang pala ang lahat ng yun? At may dahilan kaya kung bakit parati silang nagkikita? Sa isip-isip nga ni Neri. At mas lalong nagliwanag nga ang kanyang isipan nang makita nga nito ang mga kasama ng lalaki. Ito pala ang tatlong lalaking matagal na nga niyang kilala. Halos kaedaran nga niya ang mga ito. Hindi nga lang niya ka-section pero ka-batch nga niya nung high school. Ito nga yung palagi niyang pinagtitripan nang dahil nga sa kasigaan niya. "Joe? Stefan? Sa kasigen?" Masigla nga niyang tanong at napatango-tango nga ang tatlo. At si Joe nga, yung iisang lalaki na paulit-ulit nga pala niyang na-meet lately. Nang pagkatapos ngang sabihin sa kanya ng doktor na may sakit siya at ang prescription nga lang na maibibigay niya dito ay to fall in love again. Tapos bigla na lang, parating nagpapakita itong si Joe. Naalala na nga niya. Pero grabe, ang hiyang nararamdaman niya ngayon. Dati, siya yung pa-cool, pero ano siya ngayon? "Kami nga," sabi nga ni Joe. Pinatuloy nga niya ito sa kanyang tirahan. "Basa ka na. Magpatuyo ka na muna, baka magkasakit ka." Sabi nga niya kay Joe. Dire-diretso naman ito sa CR sa sobrang busy ng utak niya na mahiya. Nalimutan nga niya. Nakasunod nga pala niya si Joe. "Dito ang banyo. Ang spare shirts nandito." Hindi nga niya na ituloy ang kanyang sasabihin kasi sumunod nga ang lalaki sa CR. Takte talaga to. "Saan?" Inosenteng tanong pa nga ng lalaki. "Grabe, ako pa tong natatameme ha. Umayos ka, Neri. Firm up." "Dito sa cabinet, third layer. Sige, i-on mo lang yung hot water para makapagbanlaw ka." Sabi nga nito, sa kaakmang aalis na nga sana siya kaso hindi pa man siya lubosang nakakalabas. Naghubad na ng t-shirt ang lalaki. Okay lang ba nilagay ko ito sa dryer?" Tanong niya. Sa isip-isip naman ni Neri na saglit ngang napatigil. Grabe yung abs niya. At tuluyan na nga siyang umalis at bumalik sa kusina para maghanda ng kaunting makakain nga nila. Ang kaso habang nasa sala nga sila, lalo pang lumakas ang ulan, kasabay ng kulog at kidlat. Nang biglang makagat nga nito ang kanyang dila at namilipit nga siya sa sakit sabay sabing, "Aray! Ano ba yan, Ariko?" Di niya naman namalayan, nalala sa likuran na pala niya si Joe. Tumatawa nga ito. "Hindi ka pa rin nagbabago, makulit ka pa rin. Dati nga, naliligo ka sa ulan habang sumasayaw. Ngayon, sumasayaw ka naman kahit todo ang kulog at kidlat." Tawang-tawa nga na sabi ni Joe. "Mukha ba yung sayaw?" Hirap nga siyang sumagot dahil iniipit nga niya ang kanyang bibig kasi tumutulo ang dugo. At naglakad na nga siya papuntang sala kaso bigla naman niya itong hinalikan. Hindi naman halik, hindi sa labi. Marahan nga nitong ginalaw ang labi niya mula sa baba niya hanggang sa may gilid ng labi niya. Anong ginagawa nito? Pagtatakang tanong nga nitong si Neri. Agad naman siyang lumayo at ngumiti dito. "Sinipsip ko. Pasensya na, reflexes. Ganyan kasi ako kapag may nakikitang tumudugo.
Kala ko may sugat ka sa gilid ng labi. Wala pala. Saan ba yung sugat mo tumudugo? Tanong nga nito. At sa isip naman ni Neri, so pag sinabi niyang sa dila, sisip-sipin niya yung dugo sa labi nito? Stop, self! Pagprotesta nga niya sa sarili dahil sa kalokohang naiisip. Nanigas nga ito. Aba, bakit ganito yung nararamdaman niya? Parang muli niya kasing naalala yung lalaking nakahalikan niya minsan. Hindi naman ganito yung epekto ng lalaki sa reunion nila. Ano nangyayari sa kanya? Dahil pagdating kay Joe, parang parati na lang lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Parang kakaibang nararamdaman niya, lalo na nang mamit nga niya ito this past few days. Natanong nga nito na paano nga sila nagawi doon sa bahay nila at sabi naman ni Joe na doon daw kasi ang pinakamalapit na pwede nilang tuluyan at malakas daw kasi ang ulan. Tinanggap na nga lamang nito ang dahilan niya. Simula nga nung araw na muli ngang magparamdam sa kanya si Joe, maraming ang nagbago sa buhay niya sa maiksing panahon. Yung misyon nga niya na paghahanap ng lalaking pwedeng makatsuktsakan bago siya matigok, hindi na nga niya matuloy-tuloy. Paano ba naman kasi? Parating andyan si Joe. Sa bahay siya madalas tumatambay. Samantala, parati din namang sinasama ni Joe ang kanyang anak na batang babaeng Maldita. Naging close pa nga sila kaagad ni Fig, kaya no choice na nga rin siya, kundi maging mas malapit nga sa lalaki. Hindi nakapasok si Fig ngayon kasi may sakit siya. Mommy, ang sakit po ng tiyan ko. Sigaw ni Fig na namimilipit na sa sakit. Kagagaling lang nila sa doktor at nagpareseta ng gamot para kay Fig. Kahapon kasi sumakit ang tiyan niya at nilagnat na rin, di kalaunan. Pag ganito talaga, kung pwede lang hingi ng sakit gagawin niya. Baka nasobrahan ng laro o kain ng chips kahapon sa movie banding nila na mga bata. Alam ko mahal ko, kaiinom mo lang ng gamot. Mawawala rin yan, okay? Iinom mo na lang ng tubig tapos tatalian ko na lang ng malamig para guminhawa, okay? Sabi nga nito kay Fig at inalalayan papuntang kwarto. Nang mapansin nga niyang nakatulog na si Fig, nag-online na nga siya para makapagpaalam muna na hindi na nga muna siya makapagtuturo. Hi baby, I'm just going to inform you that someone else will be teaching you today, okay? I'll be having a day off for some personal issues. Have a good day, behave. Sabi nga nito. Kaso, magsasalita pa nga sana siya nang biglang sumulpot si Fig na umiiyak na naman. Inaapoy siya ng lagnat. Mommy, ang sakit po. Huwag mo kong iwan sa kwarto. Pag sumamo niya habang diretso ang iyak. Ang hirap ng ganito. Parang tinutulog agad ako pag nakikita kong nahihirapan ang anak ko. Mas okay nang ako ang nagkasakit at hindi siya. Okay baby, shutdown lang si mommy ha? Sabi nga nito sa kadali-daling sinara nga ang laptop. Nang makatulog, pumunta na nga siya ng kusina para makapagluto ng ulam na may sabaw. Sumapit ang hapon, mukhang bumuti naman ang pakiramdam ni Fig. Kaso, sumuka siya. Kaya talagang natakot nga ang babae, kaya dinala na nga niya agad ang emergency bag at dadalhin na nga niya ulit sa doktor kung ano-tano. Tinawagan niya na rin ang kanyang mama at doon na lang sila magkita sa ospital. Baby, suotin mo na ang jacket mo. Pupunta tayo sa doktor, okay? Sabi nga nito at tumango naman ang bata. Kinalog niya si Fig at nagdiretso na papuntang pinto. Pero pagbukas niya, nagulat siya nang salubungin nga siya ni Joe. At kasama nga nito ang batang babae na anak niya na nagngangalang si Iza, na parang yamot pa rin sa kanya. Kinuha nga niya si Fig sa pagkakataong ito at naglakad na nga papuntang kotse. Mabuti na rin at andun si Joe dahil siya na nga ang nagbuhat sa bata. Are you coming or what? Sigaw nga nung batang Maldita na nakatayo sa passenger seat at nakahawak nga sa bintana ng kotse. Ito nga ang tanong niya kay Neri. Tumakbo na nga si Neri at tumiretso na nga sila ng ospital. She hates hospitals pero hindi naman niya pwedeng tanggihan ng tulong na binibigay nila ngayon.
Sa wakas nakarating na nga sila ng ospital. At ang doktor na nga ang bahala kay Fig. At makalipas nga ang isang oras, payapa na nga ngayong natutulog si Fig. Grabe ang pagkalma ng tensyon sa buong katawan ni Neri. Nakita nga niyang nag-aalala rin itong si Joe. Hindi niya mawari kung bakit ganun na lang ang malasakit nito sa kanya at sa kanyang anak. "Hey, I'm going to get something to eat. Anong gusto mo?" Tanong nga nito. "Kahit na ano na," sagot naman niya. "Okay, I'll be right back." At umalis na nga muna si Joe. Nagulat na nga lamang itong si Neri nang biglang may maliit na boses na nagsalita sa likuran niya. Nakalimutan nga niya na kasama nga pala niya ang batang babae. "Hugh, be honest." Medyo malungkot na sabi niya na sobrang kinagulat niya kasi first time na parang ang lumanay niya. "What?" Tanong nga nitong si Neri. At sabi nga ng pilyang batang babae, Are you planning to take away my daddy from me?" Nanginginig at pautal-utal pa nga na sabi ng bata. "Ano ba yung sinasabi mong bata ka?" Natawa tuloy bigla si Neri. "Be serious, I have not been getting a good sleep because of you." Sabi nga ng Ingleserang bata. "Come here." Kinalog nga niya ito sa kaniyakap at kita nga nitong dahan-dahang humikbi ang babae. "No, never. Never kong kukuhanin ng daddy mo sa iyo, okay? Promise? Promise. Usapan po yan ha. Magkaibigan na tayo simula ngayon. Masaya akong naging kaibigan ko kayo ni Fig." At sabi nga nito, "Okay." At napatawa na nga. Pagkatapos nga nun ay sabi nga ni Neri sa batang babae, "O sige, matulog ka na. Tigilan mo na ang pag-iisip ng mga malalalim na ganyan." Tinignan nga rin niya si Fig at kalmado na nga rin itong natutulog. Samantalang ang babae naman, nakatulog nga agad sa kandungan niya. Napaisip tuloy itong si Neri na paano kayang naging single dad itong si Joe. Parang naku-curious tuloy siya kung anong nangyari. Parang parehas kasi sila. Siya single mom at ito namang si Joe ay single dad. Dahil nga sa kakaisip, hindi nga namalaya ni Neri na nakatulog na nga pala siya. Nayakap-yakap nga ang batang si Isa. Gagalaw na nga sana siya para makaalis. Nang pagmulat nga niya ng mata, nakita nga niyang nakatitig na sa kanya si Joe. Tapos, napangiti nga ito at ginlupa nga ang buhok ni Neri. Para siyang kinabahan bigla sa nangyari. Nang malapit na ngang ma-discharge. Nang gabing yun, medyo awkward nga pero nagpakilala nga itong si Joe sa mama niya bago umalis. Mahimbing naman ang tulog ni Fig kaya alam nitong makakabawi nga siya ng lakas. Nagpapasalamat nga siya. Dahil mula nang muli ngang pumasok sa buhay niya itong si Joe, parang nagsisilbi na nga itong palaging knight in shining armor niya. Pero nalilito pa rin itong si Neri na paanong biglang pumasok na lang ito sa kanyang buhay kung kailan kailangan nga niya ng someone. Muntik na nga siyang maghanap ng kung sino-sino nang bigla naman itong pumasok sa kanyang buhay. Madami pa nga katanungan sa kanyang isip na siguro masasagot lang kapag nagkaroon nga sila ng heart-to-heart talk nitong si Joe. Kinagabihan nga, biglang nag-vibrate ang phone niya. Sobrang excited nga ng babae. Nagbabaka sakali na baka nag-text na naman yung unknown number pero hindi pala siya. Email nga ang natanggap niya at ang sabi nga dito, rejected na naman ang ipinasa niyang story sa isang platform. Pangarap pa naman niyang maging isang writer. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Grabe. Ang encouraging na buhay ko, sa isip-isip nga niya. Gusto lang naman niyang maabot ang kanyang pangarap na dream job niya. Bago nga, lumala ang kanyang sakit. Hindi na nga niya naaasikaso yung sinabi nga ng doktor na ang tanging gamot nga lang sa kanyang sakit ngayon ay falling in love. Paano na yan? Sobrang dami nang nangyayari. Naisip tuloy nito
Paano kung si Joe na lang kaya? Bigla tuloy siyang nagkaroon ng ideya. Kinabukasan, nagising nga itong si Neri at hinubad nga ang kanyang bra. Sa wakas, malaya rin ulit kayo. Be free may tayo ni babies. Bulong nga nito sa sarili habang matamlay pa rin naglakad patungo sa kusina para maghugas ng pinagkainan at mga ginamit niya sa pagluluto. Halos abutin nga siya ng ilang minuto bago natapos at nang makita nga niyang 6:40 AM pa lang, umakyat na nga siya ng kwarto niya. Nagpalit na nga siya ng loose shirt at saka shorts kasi mas komportable nga siya sa ganoong mga klase ng damit. Bukod sa presko, ay katipiran na rin sa paglalaba. Hindi agad mapapawisan kaya hindi kailangan palitan. Tapos napatulala na nga lamang siya. Bigla nang may malamig na pakiramdam ang dumaloy sa buong katawan niya. Naalala na naman niya si Joe, ang pagdampi ng mga labi nito sa gilid ng labi niya. Kalandian, lumayas ka please. Hindi ka nakakatulong eh. Wala kang magandang naiaambag sa buhay ko ngayon. Dali-dali nga siyang naghumot at nanginig sa kama na hindi na nga rin niya lubusang malaman sa sarili kung inaantok lang ba siya o kinikilig na. Ilang taon na rin simula nang huli siyang kiligin. Teka, may naalala lang ako. Anong ginawa namin ni Joe nung sinabi nila ate sa akin na may naghatid sa akin minsan papunta sa kanyang engagement party? So ibig sabihin, totoo palang may nangyari. Pero hindi ko maalala eh. Tanong nga niya sa kanyang isipan. Saglit tuloy na nakaidlip ang babae. At pagkagising nga niya, naglinis nga muna siya bago nga niya simulan muli ang kanyang online tutor. Pero nang may extra time pa nga siya bago ang kanyang online tutor, humarap nga muna ito sa screen ng kanyang laptop at binalak nga munang magsulat ng panibagong istorya na ipapasa nga niya sa isang platform. Kaso wala siya sa tamang pag-iisip. Kaya naman humilata nga siya sa kanyang swivel chair at marahang nagpaikot-ikot na parang bata. Hanggang sa ika-4 na pag-ikot niya, laking gulat na lang niya nang may nakangising lalaki na nakadungaw sa pinto niya. Ay, peste! Biglang hinto nga sa upuan niya. Gwapong peste. Sorry. Hoy, labas! Malakas na sigaw niya sa kasinipa ang pinto pasara. Itsura ko pa naman, bukod sa banas na banas, wala pa siyang suot na bra. Dali-dali tuloy siyang tumakbo sa kanyang closet at nagkalkal nga ng pang-itaas pero bigo nga siyang makakita ng kahit na isa. Napasapo na nga lamang siya sa kanyang muka ng 2 kamay niya nang maalala nga niya na nasa sampayan pa nga pala ang 4 niyang bra. Hiyang-hiya tuloy siya. Baka napansin nga yun ni Joe. Ano na lang mo kung may haharap niya dito? Pero naisip na nga lamang niya, ba't naman ako mahihiya? Pamamahay ko to. Kahit ano ang trip ko okay lang. Mariin nga niyang pagpapalakas sa sarili niya. Nagmarcha nga siya palabas ng kwarto habang nakaakap ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at madaling hinanap ang bar niya sa sala. Lumilingalinga pa nga siya baka makita na naman niya si Joe. Tinignan nga niya ang likod ng TV, ilalim ng sofa, sa cabinet, sa carpet at kung saan-saan pa. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papunta sa kusina pero natigilan nga siya ng magtama ang mga paningin nila ni Joe. Napalaki ang mga mata niya habang siya naniningkit naman ang mga mata sa pagngiti kay Neri. Oh, bakit ngingiti-ngiti ka? Tapang-tapangan nga na tanong ni Neri. Tigilan mo na yan. Nakita ko na yan eh. Lumaki bigla ang mga mata ni Neri nang dahil sa sinabi ni Joe. Anong sabi niya? Nakita na niya ang mga malalusog niyang mountains? Pero paano? Napasapo na nga lamang ito sa kanyang noo. Mag-usap tayo sa sofa. Sabi nga niya kay Joe sa matapang na boses at sumunod naman ang lalaki. Mag-explain ka. Anong ibig sabihin mo dun sa sinabi mo kanina? Pawis na pawis nga niyang tanong kay Joe. At huminga nga muna ng malalim ang lalaki bago magpaliwanag. Naalala mo ba minsan? Nang isang gabi na umalis ka ng bahay niyo dahil banas na banas ka? May hinalikan kang lalaki, diba? Hindi mo yan nakilala. Pero ngayon sasabihin ko kung sino yung lalaking yun. Ako yun.
Noong una, hindi rin kita nakilala pero nagulat ako nang ikaw nga. Hindi ko alam kung bakit. Dinala ka ng mga paa mo sa akin at ako pa yung hinalikan mo. Pero alam mo bang sobrang saya ko nun? Dahil matagal na kitang gusto. Matagal na kitang sinusubaybayan, high school pa lang. Pero wala naman akong lakas ng loob na lapitan ka. Pero walang mga araw na hindi ako nag-investigate at kumuha ng update tungkol sa'yo. Hanggang sa yun, parang sinadya na nga ng tadhana na magkita tayo. Nung gabing yun, sabi mo sa akin kailangan mo ng makakatuwang. Naghahanap ka ng lalaking pagbibigyan mo ng sarili mo. Nung una tumanggi naman ako because honestly, sincerely, I respect you. Ilang beses kaya akong tumanggi nang pumunta nga tayo sa isang motel. Kaso, para kang batang iyak ng iyak. Medyo may tama ka nga nun. Nakainom ka pala. Kaya nga naisip ko ano kayong problema mo. Hindi nga kita mapigilan nun And lalaki lang rin ako. And just so you know, matagal na kitang gusto. Kaya bumigay na rin ako. Seryosong sabi nga nito. Pero bilang pag-iiba ng mood, dagdag pa nga niya, ang kulit mo nga Kung tutuusin, ikaw talagang nang akit sa akin. Pilyong sabi nga ni Joe. Napamulat nga ng mata si Neri at tanong nga nito, talaga? Ginawa ko yun? Tumango naman si Joe. Oo, at alam mo ba kung anong pinagsasasabi mo sa akin? Bilang ng mga araw ko, kailangan ko na itong gawin. I need to find someone. Someone na mamahalin ako. Someone na pwede kong pagkatiwalaan ng buong-buong sarili ko. Yon ang sinasabi mo. And naisip ko na ako naman talaga dapat yung pagkatiwalaan mo For a very long time, ikaw lang ang minahal ko. Kahit na nga, medyo nagkaroon tayo ng separate ways. Pero never kang nawala sa isip at puso ko. At sinumpa ko na balang araw magkikita tayong muli. At nangyari na nga. Alam mo bang, nag-ipon pa ako ng lakas ng loob para lang pumunta ako sa bahay niyo. Dinahilan ko lang yung ulan at sinabi ko na dun kami sa malapit sa inyo. Namimiss na kasi kita Pag-amin nga ni Joe. Hindi nga alam ni Neri ang kanyang sasabihin pero sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Sobrang tagal nga niyang naghahanap ng kung sino-sino. Pero nasa harapan lang pala niya ang lalaking totoong nagmamahal sa kanya. Ito na kaya yung sinasabi ng doktor sa kanya? Na lalaking magpapagaling sa kanya? Muli naman siyang nalungkot ng dahil sa taning ng buhay niya. Paano na lang ang mga taong minamahal niya? Ang kanyang anak-anakan na si Fig at si Joe at pati na rin ang batang maldita na si Iya. Hindi nga niya alam kung anong gagawin. At oo nga pala, muntik na nga niyang makalimutang magpa-check up na naman. Ano na kayang lagay niya? At heto pa, at may revelasyon sa kanya si Joe. Seryoso at malalim ang tingin niya sa mga mata nito. Di niya halos mapaniwalaan kung totoo ba ang lahat ng narinig niya. Ibig sabihin, may gusto siya sa akin? Tanong nga niya. Pero sumama bigla ang mukha niya nang mapansin ang nakasabit sa balikat niya. Yung bra ko, utik nakakahiya. Hindi ko pa pala na isusuot. Okay na sana ang usapan Nagkakaintindihan na nga sana sila. At seryoso na nga ang usapan na tumaamin nga ito sa kanya. Pero nakalimutan niya palang isuot ang bra niya. Teka, hindi mo man lang sinabi sa akin na andito pa pala nakasabit sa balikat ko to? Napatawa tuloy ng malakas si Joe. Okay lang yan. Bakit? Hindi mo ba ako bibigyan ng chance? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nakita ko na yan. Pang-aasar pa nga sa babae, dahilan para pamulhan ng pisngi itong si Neri. Sabi pa nga ni Joe, pasensya ka na kung ngayon lang ako naglakas ng loob Sobrang tagal kong hinintay at pinagdasal to. Ayaw kong sayangin ang pagkakataon. I like you. No, I love you, Neri. Sobra.
Simula noong una kitang makita nung high school pa lang tayo, nung nagdadrive ka ng motor habang sumisigaw at pinapaalis mo kami sa dinaraanan mo. Ang siga mo kasi nun eh. Bully ka pa. Sobrang pinahanga mo ko. Never kang nagseryoso pero ang taas pa rin ng grades mo. Tapos, hindi mo alam kung gaano ko hiniling na sana balang araw, magkalakas din ako ng loob na umamin sa'yo. At heto na nga. Sabi ko, pag okay ng lahat, pag handa na ako, at pag nakita ko na handa ka na rin, saka ako aamin. At saka ko na rin sasabihin yung kwento ng tungkol sa amin ni Iya. Tinutukoy nga niya ang kanyang anak. Ngumiti naman si Neri. Tumawa naman bigla itong si Neri at sabi nito, hindi ko naman nakalain na magaling ka palang mag-joke. Pero banat muli sa kanya ni Joe, paano kung napatunayan kung hindi ako nagjo-joke? Marry me pag nagkataon. Malakas nga ang loob na sabi niya. Sobrang bilis nga ng kabog ng dibdib ni Neri. Pero sa isip-isip niya, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pang? Mukhang halos nasa bingit na nga siya ng kamatayan. Gusto nga niya magpa-check up ulit. Ngayon, mas marami nang ang dahilan para lumaban siya. Hindi yung basta-bastang hahanap lang siya ng someone at makakatsuk-tsakan para naman okay na siya na matigok. Hindi pwedeng ganun. Sabi nga niya sa kanyang isip. Nang gabi ng araw na yon, as expected, puyat na naman si Neri. Dahil nga sa dulot, nang sinabi ni Joe. Kinaumagahan, Mommy, gising na po. Sigaw ni Fig sa tabi niya. Oo, babangon na anak. Sorry masama kasi ang pakiramdam ngayon ni Mommy eh. Paglaki mo po, Mommy, hindi mo na kailangang pilitin na bumangon kapag masama ang pakiramdam mo. Sabi nga ng kanyang anak. Thank you, baby. Sabi naman niya dito. Inalalayan nga siya ni Fig para bumangon. Sinusumpong na naman siya ng kanyang migraine. Hindi nga siya tinatantanan ni Joe sa panliligaw nito sa kanya. Pero nalilito siya because she's dying, sabi ng doktor. But might as well give it a try. Aray! At tungal nga niya nang biglang sumakit ang kanyang ulo. Hindi ata biro ang pagsumpong ng migraine niya. Parang kailangan na niya ulit pumunta kay Doc. Pero kahit hinang-hinay, nagluto pa nga rin siya. Pinagluto nga niya ang kanyang anak-anakan. Bago nga pumunta ng ospital, napagpasyahan nga niyang magpahinga muna at matulog dahil nga masakit ang ulo niya. Sinusumpong na naman ang kanyang migraine. God, if today is the day, I'm grateful for everything. Bulong pa nga nito bago humiga habang mahinang umiiyak sa sakit na tinitiis niya. Isinuot na nga niya ang kanyang eye mask at nalunod na sa kadiliman kung saan nga niya nahanap ang katahimikan niya. Naalimpungatan na nga lang siya, may naramdaman nga siyang kamay na dumadampi sa pisngi niya. Patay na ba ako? Wala sa sariling tanong nga niya. Ano ka ba? Hindi ako papayag na mangyari yun. At pag nangyari yun, susunod ako. Akmang tatanggalin na nga sana nito ang kanyang eye mask, nang bigla nga siyang pigilan ni Joe. Joe? You don't need to remove it. Kailangan mo pa ate. Magpahinga ka lang. Pabulong nga niyang sabi dito. Napalunok lang ang babae dahil nararamdaman nga niya ang mainit at mabangong hininga ni Joe na tila napakalapit sa mukha niya. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Alam ko. Kaya sasamahan kita sa ospital. Sabi nga nito na ipinagtaka ng babae. Ha? Sasamahan mo ko? Di ba pupunta ka ngayon ng ospital? Nagulat naman ang babae. Paano mo nalaman? Tanong nga niya dito. Well, diba sabi ko sa'yo parati kitang sinusubaybayan kahit hindi kita nilalapitan? Alam ko kung anong pinagdaraanan mo at gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang harapin ang problema ng mag-isa ka lang. Pwede mo namang sabihin sa mga taong mahal mo o yung mga taong nagmamahal sa'yo. At dahil nga doon natahimik na nga lamang ang babae, nag-ayos na nga siya ng sarili. Pagkatapos ay nagpunta na nga sila ng ospital. Pero malalaman pala niya doon ang hindi niya inaasahan. Nakatungo nga lang ang doktor habang kinakausap siya.
Dok, kamusta po? Ano pong resulta? Nag-aalalang tanong nga nitong si Neri. Napailing naman ang doktor at malungkot nga ang mukha. Sa isip nga ni Neri mukhang wala na talagang pag-asa. Kung kailan ba naman niya nahanap ang kanyang true love at kung kailan may umamin na nga sa kanya sa wakas na nararamdaman nga niya na sincere ito. Saka naman mukhang malala ang kanyang lagay. Sa isip-isip nga nito at kinakabahan nga ang babae. Pero, sabi nga ng doktor bigla, I'm sorry Miss Fillmore, nagkamali kami and handa naming harapin ang wrong actions namin. Pasensya na sa negligence namin. Dagdag na sabi pa nga ng doktor. Napakunot noo nga itong si Neri at hindi nga niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng doktor. Dok, what do you mean? Tanong na nga niya. Si Joe din ay nagtataka. We are so sorry dahil nagkamali kami sa pinersent namin na result last month sa'yo. Paano pong nagkamali? Nalilitong tanong ng babae. At paliwanag nga ng doktor, well, iba yung nakuha naming resulta. I mean, resulta pala yun ng ibang tao. Paano ba naman kasi nagtutugma ang symptoms mo sa symptoms ng sakit na yon na sakit pala ng ibang tao? Hindi nga alam ni Neri kung matutuwa ba siya, maiinis o magagalit ng dahil sa naging revelasyon ng doktor. Pero siguro dapat lang na mangibabaw ang pasasalamat niya sa Diyos dahil ang totoo, wala pala siyang sakit. At ang sakit pala niya dati, curable naman. At parang over-fatigue lang naman pala at normal naman pala ang pangangatawan niya. Humingi pa nga ng dispensa ang doktor at sabi pa nga nito kung gusto daw siyang kasuhan ay okay lang. Pero umiling naman si Neri. Pinagsabihan lang naman ng doktor na sana sa susunod ay mag-ingat na nga dahil tila nag-iba nga ang pananaw niya sa buhay nang masabi nga nito sa kanya na may taning na nga ang kanyang buhay. Mabuti na nga lamang at nagkaroon ng magandang result ang nangyari. Sabi pa nga ni Neri sa doktor, para nga kahit papaano gumaan ang atmosphere. Kaya pala Dok, dumating sa akin ang true love eh. Akala ko pa naman totoo nang may taning ang buhay ko. O baka naman nangyari to dahil mukhang natagpuan ko na siya. Sabay hinawakan nga ang kamay nitong si Joe at tinignan nga ito sa mata. Napangiti naman ng doktor at hindi na iwasang kiligin sa dalawa. Sabi na nga lamang ni Neri sa doktor, Doc, next time po, be careful na lang. Palalampasin po namin to pero sana natuto na po kayo. And maraming salamat pa rin po ha. Dahil sa nangyari, mas narealize ko na dapat mas pahalagahan natin yung mga bagay na dapat pinagtutuunan natin ng pansin. Ngayon, mas napag-isip-isip ko na kung ano dapat ang pinaprioritize ko sa buhay. Ang aking health, ang aking mga mahal sa buhay, at ang aking anak. At syempre ang Diyos, sabi nga nito, at ngumiti lamang ang doktor at nagpasalamat dahil nga pinalampas nga nila ang kanilang pagkakamali. At nag-promise nga sila na hindi na nga sila magkakamali muli. Pagkatapos nga nun, inaya nga siya ni Joe na mag-celebrate nga sila dahil nga sa kanilang nalaman. Sobrang saya ni Joe nang malaman nga nito na ang totoo ay wala pala talagang sakit ang kanyang pinakamamahal. And this calls for a celebration. Nagpunta nga sila sa isang 5-star hotel. Pinahanda at pinag-effortan nga yun ni Joe. Pinareserve pa nga niya ang buong restaurant ng sa gayon ay sila nga lang ang nandoon. At kung tatanungin kung anong okasyon, nag-propose nga nung gabing yun si Joe. Actually, hindi naman talaga niya alam kung ano ang magiging result bago siya mag-propose sa babae. Ang akala nga nito ay may malala siyang sakit at mas lumala nga ang sakit nito. Pero kahit na ganoon, handa pa rin niyang pakasalan ng babae at samahan ito kahit na nga sa darkest days ng buhay niya. Handa niya itong samahan
kahit napaghiwalayin pa sila ng kamatayan. Kaya naman nang malaman nga nila ang magandang balita, sobrang saya niya. Hindi niya akalain na binigyan pa nga sila ng Diyos ng pagkakataon na magkasama ng mas matagal. At simula ngayon, aalagaan nga niya si Neri. Nagulat naman si Neri nang makita nga nito ang maraming ilaw sa restaurant. Meron pang tumutugtog ng violin at piano. At meron pa ngang maraming roses. Kaya naman nagtataka siya. At sabi nga nito, parang ang ganda ata ng ambience dito sa hotel na to ngayon. Wait, magkano pa sa restaurant na to? Tanong pa nga niya sa lalaki. Exclusive to, para sa atin lang. Nagtaka tuloy siya. Ano? Mas lalo siyang nagtaka nang makita nga niya doon ang kanilang family member at syempre, ang dalawa na bata, sina Fig at si Iya. Naglalaro nga ang dalawa ng rose petals. Close na nga ang mga ito. Anong ibig sabihin nito? Halos mangiyak-ngiyak nga na tanong ng babae kay Joe. Well, surprise! Alam mo, wala akong pakialam kahit na anuman ang resulta na sasabihin sa ospital. Handa pa rin kitang pakasalan. Kahit na maganda o hindi magandang resulta. Kaya hinanda ko to. Please marry me. Please be my wife forever. Sabi na nga ng lalaki at sabay luhod nga. At inilabas na nga nito ang maliit na pulang box na may laman na diamond ring. Napatakip pa nga ng bibig ang babae at hindi siya makapaniwala. Kahit na hindi pa nila nalaman na wala talaga siyang sakit, handa nga siya nitong panindigan at ipaglaban. Sobrang saya nga niya, kaya naman napaluha siya. Nahanap na nga talaga niya ang kanyang true love. Pero bago pa man sumagot ang babae, bigla ngang nagring ang kanyang cellphone. May text message, galing sa unknown number. Napabulong tuloy si Neri. Ano namang ibig sabihin nito? Bakit nagte-text pa tong stranger na to? Sa espesyal na araw ko pa naman. Sabi nga nito, at nang buksan nga niya, dahil inakala niyang emergency, nakita nga niya ang all caps na text message at ang nakalagay doon, Will you marry me, my love? Bigla nga siyang napalingon kay Joe. Nakita nga niya ang nakakalokong ngiti nito. Anong ibig sabihin nito? Tanong nga niya sa lalaki na nakaluhod pa rin. Pwede bang patayuin mo muna ako? Nagsakit kasi ng tuhod ko eh. Pag-amin nga ng lalaki at natawa naman siya. At inalalayan ngang tumayo ang lalaki. Ako rin pala yung nagte-text na unknown number sa'yo. Gusto ko lang kasing palakasin yung loob mo. Alam ko kasing may pinagdaraanan ka that time. And wala pa naman akong lakas ng loob na kumustahin ka at umamin sa'yo physically or personally. Bigla na nga lamang napayakap ang babae sa kanya. Hindi niya akalain na ito rin pala ang nagpapagaan ng kanyang loob nung mga panahong kailangan niya ng someone. Kaya sagot nga ng babae, sa lahat ng efforts mo, sa tingin mo ba hindi pa rin ako? Tanong nga niya dito. Ewan ko, sagot naman ni Joe. Yes, I will marry you and thank you. Sabay, niyakap nga niya ito ng mahigpit. Pagkatapos nga nun, hinalikan nga ni Joe ang babae sa noon nito, pababa nga sa kanyang ilong. Pero nang hahalikan na nga niya ito sa labi, nakita nga niya ang kanilang mga anak na napatakip pa nga ng mga mata. Nagtawanan na nga lamang sila. Hinalikan na nga ng saglit ni Joe sa labi ang babae. Pagkatapos nga nun ay nagpalakpakan at naghiyawan na nga lamang ang nandoon. Pati nga sina Fig at Iya, napapatulon na nga lamang at napapapalakpak dahil sa wakas mukhang mabubuo na nga ang kanilang pamilya. Mabuti na lamang at hindi na nga kailanman nagparamdam pa si Cream, ang ama ni Fig, na dating asawa nga ng ate ni Neri, na sa kasawaang palad ay kinuha na nga ng Diyos. Nagpapasalamat nga si Neri dahil akala niya mawawalan nga ng ina itong si Fig sa ikalawang pagkakataon. Nagpapasalamat talaga siya sa Diyos at hindi yun nangyari.
Samantala hindi pa pala doon, nagtatapos ang sorpresa dahil si Neri naman din pala ang may sorpresa sa kanila. Especially kay Joe. Kumunot noo si Joe at tanungan nito, "Sorpresa? Ano naman yun?" "Huwag mong sabihing dadaigin mo yung sorpresa ko." Pagbibiro pa nga nito. Pero sabi nga ni Neri, "Oo naman, daig na daig ang sorpresa mo dahil ang sorpresa ko, andito." Sabay turo nga sa kanyang tiyan. "Ano? Buntis ka?" Tila excited at masayang tanong nga ni Joe. Napatango na nga lamang ang babae. Pagkatapos ngang magtatatalo ni Joe ng dahil sa tuwa, binuhat pa nga niya itong si Neri at inikot nga sa ere. Nagpalakpakan ng kanilang mga bisita. Pagkatapos nga noon, nagkasiyahan na nga sila, nagkakwentuhan at nagkapatawaran sa kung anuman ang mga hindi magaganda nilang nagawa sa isa't isa. At ganun din ang ina ni Neri. At sabi nga nito na kailangan na nga niyang magbago dahil magkakaroon na nga ulit siya ng apo. Tuwang-tuwa naman si Neri dahil mukhang naaayos na nga ang lahat. Dahil sabi nga nila, when things fall into place, they happen in a satisfactory way without problems. At natunghayan pa nga natin ngayon sa storya nila Neri at Joe na minsan, hindi naman natin kailangang maghanap ng someone dahil kusang darating yan in God's perfect timing. Gaya nga ng nangyari kina Joe at Neri. Pagkatapos nga ng proposal na yon, 6 months later, after all the preparations, nagpakasal na nga rin sila. Habang flower girl nga si Iya at ring bearer naman itong si Fig. Habang nasa simbahan, nagsimula na nga ang seremonya ng pare. Habang lutang pa nga rin itong si Neri nang dahil sa mga nangyayari. Parang nasa cloud9 pa rin siya. Nakikita pa nga niya kanina habang naglalakad siya sa aisle na maluha-luha pa nga ang kanyang mapapangasawa. Nang biglang wika nga ng pare, "You may now exchange your vows." Ako nung mauna, bulong ni Joe na nanginginig na agad ang boses. "To start, how are you today?" "Oo, ako yun. Ang dami-dami kong gustong sabihin pero ngayon, wala akong ibang maisip kundi ang magpasalamat. Salamat kasi hinintay mo ko para akong mababaliw for those years na hindi ako makalapit sa'yo. Hindi ko alam kung papaano ako pag nakuha ka na ng iba. Hindi ko alam kung paano ako magre-reset sa buhay ko at sobrang nagpapasalamat ako dahil mas matagal pa nga tayong magkakasama." Humagulgol nga si Joe at maging ang babae naman napaluha din sa kanyang narinig. Pati nga ang mga taong nasa simbahan nagiiyakan. Nagsalita na nga rin naman si Neri. "Today, I am brave. And for the coming days, I will always choose to be brave for you, for Fig, for Iya, and para sa lahat ng pamilya ko. Lalong-lalo na sa bubuuin pa nga nating pamilya. Sabi mo nga, 'di ba? Gusto mo ng set ng basketball players o di kaya koral?" Napatawa naman ang mga bisita pati rin si Joe. "I love you, Joe," sabi na nga ni Neri. At sa wakas, sabi na nga ng pare, "I now pronounce you husband and wife." Hahalikan na nga sana ni Joe. Itong si Neri nang biglang tumakbo naman si Fig at si Iya sa kanila at tanong pa nga ni Iya, "Pwede ko na po ba kayong tawaging mommy?" "Oo naman," sabi nga ni Neri at hinawakan ng magkabilang pisngi ng bata. Ito kasing si Iya ay matagal na ngang iniwan ng kanyang ina. Iniwan nga sila ni Joe para sa ibang lalaki. Pero ang kalungkutan, worth it naman dahil sobrang saya na nga nila ngayon. Matapos ngang magtawanan ng mga bisita dahil sa ginawa ni Iya, natapos na nga ang wedding, sealed with a kiss. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Joe at Neri. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Chin Castillo, Zero Niku, Desalis,
Jane Rosario Ostonalito, Evelyn Cotton, Dolores Aldaya, Rose Raw Girl, Corazon Hamulin, Rodea Kumawas, Aaron's World, Nesbeth Hanaban, Heidi Ser, Erich Murada, Sotelo Jackie, John Torres, Stoneheart Last Love, Josephine Mahusay, Rebecca Pordan, Ryan Christian Herrera, Daisy Machitar, Gigi Mangob, Riza Dioso, Catherine David, Cardelina Bergonia, Marupel Lagio, Neva Fajardo Presbyteros Rose, Chisa Dehino, Evelyn Cotton, Dan Stores Vlog, Hilda P, Judeline Aquino, Roslyn Aguilar, Presmert Abang, Bibiana Bua, Marites Henmi, Normelita Beltran, Vita Patilla, Mirna Walker, Emaling, Sweet Samurai, Janet Kayanan, Beth Sardina, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for watching and God bless everyone.